Ipinagtabuyan sa mismong araw ng aking panganganak, habang ang asawa ko't biyenan ay nagpapakasasa sa yaman ng aking pamilya. Wala kang kwenta at hindi kay Javier ang mga bastardong yan. Sigaw nila habang itinataboy ako sa gitna ng bagyo. Ngunit akala nila'y napatay na nila ako. Mula sa putikan, babangon ako at babawiin ang lahat. Handa na ba kayong tikman ang impyernong ginawa nyo? Pirmahan na niya iyan. Wala na siyang silbi sa pamilya natin kapag nakuha na natin ang kumpanya. Ang malamig at matalim na tinig ng aking biyenan na si Corazon ay tumago sa makapal na pinto ng delivery room, kasabay ng isang nakakapasong hapdi sa aking sinapupunan. Nakahiga ako sa isang malamig na higaan ng ospital, pawis na pawis, at namimilipit sa sakit ng panganganak sa aking kambal. Ngunit sa halip na kumapit sa bakal ng kama upang humugot ng lakas, ang mahigpit na hawak ng aking nanginginig na mga kamay ay ang lumang paboritong polo shirt ni Javier. Ang damit na ako mismo ang nagtahi ng butas sa balikat kaninang madaling araw bago pa man pumutok ang panubigan ko. Ginawa ko yon dahil alam kong mahalaga iyon sa asawa ko at dahil gusto kong makatipid kami kahit na sa totoo lang ay ako ang tagapagmana ng isang buong imperyo. Parang huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Ang hawak kong damit ay unti-unting dumulas mula sa aking mga daliri na namamanhid. Ang pamilyar na amoy ng fabric conditioner na pilit kong binili ng barya-barya para lang bumango ang mga damit niya ay biglang naging nakakasulasok sa aking pangamoy. Tiningnan ko ang sarili kong mga kamay. Ang mga daliri na dating pino at inaalagaan noon, dalaga pa ako. Ngayon ay may mga kalyo at magaspang dahil sa araw-araw na paglalaba at pagluluto. Sa dami ng sakripisyong ginawa ko, sa dami ng luhang nilunok ko at pagyuko na ginawa ko para lang maprotektahan ang ego ni Javier bilang lalaki sa harap ng kanyang ina. Ako pa pala ang walang silbi. Bumukas ang pinto at pumasok si Javier. Ang lalaking pinag-alayan ko ng buong buhay ko, ang lalaking tinalikuran ko, ang aking yaman, upang maranasan niyang maging haligi ng tahanan. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila may namumuong luha ng pagmamahal. Amelia, mahal ko, malambing niyang sabi, kasabay ng marahang paghaplos sa aking pawisan at magulong buhok. Kailangan mong pirmahan itong emergency medical proxy. Delikado ang lagay mo at ng mga bata sa loob. Ako na ang magdedesisyon para sa inyo kung sakaling may mangyaring masama sa operasyon. Inabot niya sa akin ang isang matigas na folder at isang mamahaling ballpen dahil sa labis na sakit na tila pumupunit sa aking balakang at sa labo ng paningin ko dahil sa luha, muntik ko na itong pirmahan. Ngunit nang dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, nahagip ng aking paningin ang mga pamilyar na terminolohiyang legal na itinuro sa akin ng aking namayapang ama. Deed of Absolute Assignment of Shares. Hindi ito papel para sa pag-apruba ng ospital upang iligtas ang buhay ko. Ito ay ang paglilipat ng lahat ng mana ko, ng buong Reyes Corporation at ng lahat ng ari-arian ng aking pamilya sa ilalim ng kanyang pangalan. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Ang maamong mukha ng asawa ko ay biglang gumuho, napalitan ng mukha ng isang estrangherong uhaw sa kapangyarihan at yaman. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan na tila lason na sumisira sa aking mga ugat. Hindi pisikal na sakit ang dumudurog sa akin ngayon, kundi ang katotohanang ibinebenta ako at ninanakawan ng lalaking pinakamamahal ko sa mismong oras na nakikipaglaban ako kay kamatayan para mabigyan siya ng sarili niyang pamilya. Hindi ko pipirmahan ito. Nanginginig ngunit mariin kong bulong. Itinulak ang papel palayo sa aking dibdib. Bago pa man makasagot si Javier, malakas na bumukas ang pinto at pumasok si Corazon. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng awa o pag-aalala para sa kanyang manugang at mga apo. Lumapit siya ng mabilis at buong lakas na inihagis sa aking mukha ang isang manipis na brown envelope. Ang mga puting papel
ay nagkalat sa ibabaw ng aking naghihingalong katawan. Huwag ka nang magpanggap na biktima rito, Amelia. Sigaw ni Corazon, ang boses ay puno ng nakakalasong pandidiri at pagkamuhi na matagal na niyang itinatago sa likod ng mga ngiti niya tuwing araw ng linggo sa simbahan. Basahin mo yan. DNA test result. Akala mo ba hindi namin alam na matagal ka nang may nilalanding iba? Ang mga bastardong nasa sinapupunan mo ay hindi dugo at laman ng anak ko. DNA test? Paano nangyari iyon? Wala akong ibang lalaking minahal, kundi si Javier. Ako? May kalaguyo? Ako na hindi na halos makalabas ng bahay dahil sa dami ng gawaing bahay na ipinasa sa akin ng mga katulong na sinuswelduhan ng sarili kong pera. Ako na walang ibang nakikita, kundi ang 4 na sulok ng kusina, ang amoy ng piniritong isda, at ang pagod na mukha ng asawa ko tuwing umuuwi siya. Lumingon ako kay Javier, naghahanap ng pagtatanggol. Naghihintay ako na isigaw niya sa kanyang ina na kasinungalingan yon, na alam niyang siya lang ang lalaki sa buhay ko. Ngunit nakatayo lang siya roon, nakapamulsa at may malamig na ngiti sa labi. Pinlano nila ito. Pinlano nila ang lahat ng ito mula pa ng simula para palayasin ako nang walang kahit anong makukuha, para linisin ang pangalan niya sa lipunan habang tinatapak-tapakan ang pagkatao ko. Javier, sabihin mo sa akin na hindi totoo ito. Pagmamakaawa ko, ang boses ko ay halos mapatid kasabay ng isa na namang matinding alon ng sakit mula sa aking tiyan na nagpangiwi sa aking mukha. Maniwala ka sa akin, mga anak mo ito. Tinalikuran niya ako. Hindi man lang siya nag-ablang lumingon pabalik. Habang naglalakad siya papalabas ng silid, narinig kong inutusan niya ang doktor na kanina patahimik na nakatayo sa gilid. Malamang ay bayad na rin ng pamilya Santos. Itigil niyo ang epidural at lahat ng painkillers. Malamig na utos ni Javier na tila nagpapatay ng isang insekto. Kung gusto niyang isilang ang mga anak sa labas na yan, hayaan niyo siyang maramdaman ng buong sakit. Huwag niyo siyang asikasuhin. At pagkatapos niyang manganak, ilabas niyo siya agad sa ospital ko. Ospital ko, ginamit na niya ang salitang iyon sa ospital na ipinatayo ng sarili kong ama. Umalis sila. Sumunod na rin si Corazon na may mapanuyang halakhak na umaalingawngaw sa pasilyo. Naiwan akong mag-isa sa malamig at malungkot na silid. Ang sakit ng panganganak ay tila pilit binibiyak ang aking katawan mula sa loob. Subalit wala ni isang nurse ang lumapit upang punasan ang aking pawis. Hindi na ako sumigaw ng tulong. Hindi ko na tinawag ang pangalan ni Javier o ng Diyos. Sa halip, ginamit ko ang huling patak ng aking lakas upang ibalot ang aking mga nanginginig na braso sa aking lumalaking tiyan. Niyakap ko ang aking mga anak mula sa labas. Pilit silang pinoprotektahan mula sa kalupitan ng mundong sasalubong sa kanila. Nandito si Mama. Bulong ko sa hangin. Ang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa aking pisngi. Dumadaloy patungo sa aking tuyong mga labi. Ang lasa ng luha ay maalat at mapait. Kasing pait ng 10 taong sinayang ko. Hindi ko kayo pababayaan. Tayo na lang ang magkasama ngayon. Lumipas ang ilang oras ng purong pagdurusa. Isinilang ko ang aking kambal sa gitna ng malamig na pagwawalang bahala ng mga taong sumumpa sanang mag-aalaga ng buhay. Wala man lang malinis na kumot na ibinigay sa amin upang balutin ang 2 inosenteng sanggol. Sa halip, bago pa man ako makabawi ng lakas, naramdaman ko na lamang ang marahas na paghawak ng mga gwardiya sa aking mga braso. Kinaladkad ako palabas ng gusali na parang isang basahan. Inihagis nila ako sa malamig at magaspang na semento ng kalsada sa labas ng ospital. Ang aking suot ay isang manipis at duguang damit pasyente na nakadikit na sa aking nanghihinang katawan. Sa aking mga bisig ay ang 2 maliliit na sanggol na binalot ko lamang sa lumang polo shirt ni Javier. Ang huling piraso ng aking katangahan at bulag na pag-ibig.
Bumuhos ang malakas na ulan mula sa nagagalit na kalangitan. Ang malamig na tubig ay humagupit sa aking balat tulad ng libu-libong karayom, nakikisabay sa malalakas at nakakaawang iyak ng aking mga anak na naghahanap ng init at kalinga. Tumingala ako sa madilim na kalangitan na walang kahit isang bituin. Ang mga patak ng ulan ay humahalo sa aking mga luha, bumabagsak sa namumulang pisngi ng aking mga walang kamalay-malay na anghel. Ang tubig na pumapatak sa balat ng aking mga anak ay tila yelong sumusunog sa aking kaluluwa. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang yon, sa dami ng gabing kinaya ko ang gutom makakain lang sila ng masarap, sa lahat ng yaman at dangal na isinuko ko, bakit ako at ang mga inosenteng anak ko pa ang naiwan sa ulan habang sila ay nagdiriwang sa loob ng mainit kong palasyo? Ang bawat hagupit ng hangin ay nagdadala ng nakakasulasok na amoy ng burak at basurang inaanod ng baha sa madilim na kalsada. Wala akong sapin sa paa, ang magaspang na semento, ang mga maliliit na bato, at marahil ay mga bubog na nakakalat sa kalsada ay unti-unting humihiwa sa aking talampakan sa bawat mabigat na hakbang na aking ginagawa. Ngunit ang manhid kong katawan ay hindi na makaramdam ng pisikal na sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang maliliit at maiinit na paghinga ng aking dalawang sanggol na yakap-yakap ko ng mahigpit. Ibinigay ko ang lahat ng natitirang init ng aking panginginig na katawan upang takpan sila mula sa yelong patuloy na bumabagsak mula sa kalangitan. Sa aking pag-angat ng paningin, sa gitna ng malabong paligid dahil ito makapal na ulan, nasilayan ko ang isang naglalakihang electronic billboard na nakakabit sa isang mataas na gusali. Pamilyar ang mukhang nakangiti roon, si Javier. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit na ako mismo ang pumili at nagbayad mula sa aking sariling ipon noong nakaraang anibersaryo namin. Sa ibaba ng kanyang maamong mukha ay ang naglalakihang mga letra ng Race Corporation, ang apelyido ng aking ama, ang kumpanyang ipinangalan sa pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat ng karangyaan. Nakangiti siya sa buong mundo bilang isang kagalang-galang na CEO, habang ang asawang nag-angat sa kanya, sa posisyong yon ay naglalakad sa putikan, itinapon na parang basurahan. Ang matinding pagkakaiba ng kanyang mainit at marangyang mundo sa malamig at malupit kong impyerno ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa aking dibdib. Nanghina ang aking mga tuhod at tuluyan na akong napaluhod sa malamig na tubig baha. Naiyak na lamang ako sa kawalan ng pag-asa nang biglang may isang anino na humarang sa ulan. Isang luma at kupas na payong ang tumakip sa aming mag-iina. Inangat ko ang aking mabibigat na talukap at nakita ko ang isang pamilyar at kulubot na mukha na basang-basa rin ng luha. Si Manang Rosa, ang aming dating mayordoma, ang nag-iisang taong nagtanggol sa akin noon nang sigawan ako ni Corazon na naging dahilan kung bakit siya tinanggal sa trabaho at pinalayas ng aking biyenan. Diyos na mahabagin, Amelia, anong ginawa nila sa inyo ng mga bata? Humahagulgol na tanong ng matanda. Hindi na siya nag-atubili. Hinubad niya ang kanyang sariling punit-punit na kapote at mabilis na ibinalot sa aking nanginginig na katawan at sa mga sanggol. Inalalayan niya akong tumayo, binibigyan ng lakas ang aking mga binti na kanina pa gustong sumuko. Inakay niya kami patungo sa isang masikip at madilim na eskinita hanggang sa makarating kami sa kanyang munting tirahan. Isang tagpi-tagping barong-barong na gawa sa lumang yero at mga pinagtagpi-tagping plywood. Pagpasok namin, sinalubong agad kami ng matapang na amoy ng gaas mula sa isang maliit na lampara at ang amoy ng lumang kahoy na nabasa ng ulan. Sa sulok ng bahay nakita ko ang mabilis na pagtakbo ng mga daga na nagtatago sa dilim. Ang tubig na nagmumula sa mga butas sa bubungan ay patuloy na bumabagsak sa isang luma at kinakalawang na palanggana, lumilikha ng isang malungkot at walang katapusang himig ng kahirapan. Kahapon lamang,
Natutulog ako sa isang malambot na kama na may punda ng mamahaling seda. Nalalanghap ang amoy ng lavender. Ngayon, nandito ako sa ibaba ng lipunan, nakaupo sa isang banig na manipis. Ngunit sa halip na pandirihan ng paligid, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa dahil sa wakas ay may bubong na nagpoprotekta sa aking mga anak. Pinunasan ni Manang Rosa ang mga bata gamit ang malinis na mga tuwalya at binihisan ako ng kanyang maluwag at lumang duster. Nang mabalot na ng init ang mga sanggol, dahan-dahan kong inilapit ang kambal sa aking dibdib upang pasusuhin. Sa unang paghigop nila ng aking gatas, napapikit ako sa kirot. Ngunit kasabay ng kirot na yon ay ang pagdaloy ng maiinit kong luha. Mga luha ng paghingi ng tawad sa aking mga anak dahil sa malupit na mundong dinalhan ko sa kanila. Habang pinagmamasdan ko ang mga inosenteng mukha ni Lucas at Luna, mga pangalang matagal ko nang pinili para sa kanila, napansin ko ang paglapit ni Manang Rosa, dala ang isang maliit at basag na mangkok. Naglalaman ito ng mainit na lugaw, walang kahit anong sahog kundi asin at kakaibang kulay ng tuyo. Kainin mo ito, anak. Kailangan mong mabuhay para sa kanila. Malambing ngunit nanginginig na utos ni Manang Rosa, inilalapit ang mangkok sa akin. Tiningnan ko ang lugaw at pagkatapos ay ang bakanteng kaserola sa maliit na kalan. Ito na ang huling rasyon ng pagkain ng matanda, ngunit ibinigay pa niya sa akin ng walang pag-aalinlangan. Dito sa masikip at mabahong barong-barong na ito, nakatira ang tunay na pamilya at pagmamahal. Wala sa malaking mansyon ng mga santos na puno ng kaplastikan at kasakiman. Habang sumusubo ako ng mainit na lugaw na nagpapagaan sa nanlalamig kong sikmura, napadako ang aking paningin sa siwang ng maliit na bintana. Sa labas, sa kabila ng malakas na buhos ng ulan at madilim na poste ng ilaw, may naaninag akong isang matangkad na figura ng lalaking nakasuot ng itim na suit at may dalang itim na payong. Nakatayo lamang siya roon, tahimik na pinagmamasdan ang aming barong-barong. Sino ang taong yon? Tauhan ba siya ni Javier na ipinadala upang tapusin kami ng tuluyan? Bago pa man ako makapag-isip ng malalim, tumalikod ang lalaki at naglakad palayo hanggang sa lamunin siya ng anino ng gabi. Upang basagin ang nakakabinging iingay ng bagyo, binuksan ni Manang Rosa ang isang maliit at lumang telebisyon na may makapal na antena. Malabo ang signal at panay ang guhit sa screen, ngunit sapat na yon upang makita ko at marinig ang breaking news. Nasa screen si Javier, nakasuot ng itim, nakayuko, at pilit na pinipiga ang mga peking luha mula sa kanyang mga mata habang kinakausap ang mga reporter sa harap ng Race Corporation. Isang napakalungkot na balita para sa aming pamilya, garalgal at nagkukunwaring boses ni Javier mula sa telebisyon. Pumanaw na ang aking mahal na asawang si Amelia dahil sa komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. Ginawa namin ang lahat upang iligtas siya, ngunit iniwan na niya kami. Isang kasinungalingan, isang perpektong kwento na ginawa nila upang linisin ang kanilang mga pangalan at mapanatili ang imahe ng isang mabuting asawa na nagluluksa, habang ang tunay na asawa ay itinatapon sa kalsada. Tiningnan ko ang murang plastik na kutsara na hawak ko. Ang mga luha sa aking mga mata ay unti-unting natuyo. Ang pusong dating puno ng bulag na pag-ibig at habag ay tuluyan ng naging yelo. Mariin kong kinuyom ang aking palad. Higpit na higpit hanggang sa mabasag ang plastik na kutsara sa aking kamay. Ang mga matatalim na dulo nito ay bumaon sa aking balat. Subalit wala akong naramdamang sakit. Wala na ang mahinang Amelia na laging nakayuko at nagtitiis. Mula sa gabing ito, namatay na ang dating ako. At sa paglabas ng araw, isang bagong reyna ang babangon mula sa putikan upang sunugin ang kanilang mundo. Lumipas ang ilang buwan na tila isang mahaba at madilim na bangungot. Ang dating pinong mga kamay na nagmamay-ari ng Race Corporation ay sanay na ngayon sa pagkusot ng murang lampin
hanggang sa magsugat at mamula ang aking mga daliri. Sa ilalim ng madilim at mainit na bubong na yero, tahimik kong binibilang ang mga barya sa ibabaw ng lumang mesa na inaanay na ang mga paa. 20 piso. Kulang pa ng 5 para makabili ng pinakamurang gatas para kina Lucas at Luna. Habang tinititigan ko ang mga barya na amoy kalawang, bumalik sa isip ko ang mga panahong pumipirma ako ng mga tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyon para sa mga maluluho at walang kwentang proyekto na inangkin ni Javier. Ibinigay ko ang lahat. Binihisan ko siya ng karangyaan upang hindi siya maliitin ng lipunan. Ngunit iniwan nila akong nagbibilang ng sentimo para lang maitawid sa gutom ang aking mga anak. Nang makatulog ang kambal sa manipis na banig, hinabilin ko sila kay Manang Rosa. Isinuot ko ang isang lumang sombrero at itim na maskara upang itago ang mukha ng isang babaeng ibinalita ng patay sa buong bansa. Naglakad ako ng malayo, sumasakay sa mga siksikang pampublikong sasakyan, patungo sa sentro ng lungsod kung saan nagtataasan ang mga gusaling dati kong pinamumunuan. Ang bawat hakbang ko pabalik sa sibilisasyon ay isang masakit na pagpapaalala ng impyernong pinanggalingan ko. Pumasok ako sa isang pribado at eksklusibong bangko. Sinalubong agad ako ng malamig na hangin mula sa aircon at ang pamilyar na amoy ng mamahaling floor wax at kape na nagpapang-abot sa linoleum. Ang mga gwardiya ay nagtapon ng mapanuring tingin sa aking lukot na damit na halatang binili lang sa ukay-ukay. Ngunit nang iabot ko sa manager ang isang lumang itim na card na may gintong tatak mula sa ilalim ng aking bag, agad na nagbago ang kanilang pakikitungo. Nag-iba ang ihip ng hangin. Gumalang sila at mabilis akong dinala sa pinakailalim ng gusali, sa isang tahimik na silid na gawa sa makapal na konkreto at bakal na puno ng mga safety deposit box. Ito ang kaisa-isang sikreto na hindi natuklasan ng sakim kong biyenan at ng traidor kong asawa. Isang pribadong kahon na nakapangalan sa akin, na lihim na binuksan ng aking ama bago siya pumanaw dahil marahil ay alam niya na hindi mapagkakatiwalaan ang pamilyang pinasukan ko. Gamit ang pamilyar na kombinasyon ng mga numero mula sa kaarawan ng aking ina, iniikot ko ang malamig na bakal ng kandado. Sa pagbukas ng pinto nito, bumungad sa akin ang isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang aking mga daliri nang ilabas ko ang nilalaman nito. Hindi lang ito naglalaman ng makapal na bungkos ng pera na sapat upang makapagsimula kami ng bagong buhay, kundi isang lumang leather na kwaderno. Sa loob ng mga manilaw-nilaw na pahina ay nakasulat ang mga pangalan, address, at numero ng mga lihim na mamumuhunan, mga aninong negosyante at bilyonaryo na nagtiwala lamang sa dugong Reyes at hindi kailanman susunod sa utos ng mga santos. May isang maikling sulat na nakasingit mula sa aking ama, nagpapaalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa mga dokumentong sa pilitang pinipirmahan, kundi sa katapatan ng mga taong hawak ang tunay na daloy ng pera. Napaluha ako, ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mula sa kahinaan o pagkaawa sa sarili. Akala ni Javier at Corazon ay nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay inangkin na nila ang buong imperyo nang itapon nila ako sa ulan. Ngunit hindi nila alam na ang hawak lamang nila ay ang hungkag na korona, habang ang tunay na susi sa kaharian ay nasa mga kamay ko. Ibinalik ko ang mga gamit sa loob ng aking bag. Habang pinagmamasdan ko ang aking refleksyon sa makintab na salamin ng bangko, nakita ko ang isang babaeng napagod na sa pagiging sobrang mabait sa mundo. Sa sandaling iyon, nagpasya akong iwan sa nakaraan ng dating ako, ang babaeng minsang umibig kay Javier. Para bang natapos na ang kabanata ni Amelia Reyes, ang babaeng naging bulag sa pag-ibig at laging inuuna ang iba kaysa sa sarili. Mula sa araw na ito, ako na si Leah. Isang ina na ang tanging panghahawakan ay ang kinabukasan ng kanyang mga anak.
Pagbalik ko sa aming tagpi-tagping tahanan, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at umuusok na sinaing ni Manang Rosa. Lumuhod ako sa tabi ng banig kung saan mahimbing na natutulog sina Lucas at Luna. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanilang maliliit at malalambot na pisngi. Ang kanilang tahimik at payapang paghinga, ang tanging nagbibigay ng init sa nanlalamig kong kaluluwa. Hindi kayo lalaki sa ganitong kahirapan. Tahimik kong usal sa hangin habang tinititigan ang mga walang malay kong anghel. Ibibigay ko sa inyo ang buong mundo at kukunin ko yon pabalik mula sa mismong mga kamay ng mga taong nagnakaw ng inyong karapatan. Tumayo ako at kinuha ang isang murang cellphone na binili ko sa bangketa kanina. Gamit ang aking alaala na hindi kailanman nabura, pinindot ko ang mga numero ng nag-iisang taong alam kong makakatulong sa akin sa laban na ito. Si Attorney Vergara, ang matanda at pinagkakatiwalaang abogado ng aking ama na sa pilitang pinaalis ni Javier sa kumpanya dahil hindi ito nagpagamit sa kanilang mga maruruming transaksyon. Ang mahabang tunog ng paghihintay na sagutin ng kabilang linya ay tila pag-ikot ng orasan ng tadhana. Ilang sandali pa, isang baritonong boses ng matandang lalaki ang sumagot. Halatang nagtataka kung sino ang tumatawag mula sa isang hindi kilalang numero sa kalagitnaan ng araw. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapatatag ang boses na minsan nang pinatahimik ng pang-aabuso at pagtataksil. Tito, matigas at malamig kong simula. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang paparating na bagyo. Ako to. Oras na para magsimula. Isang taon. Isang buong taon ang ginugol ko sa pag-ahon mula sa malalim at maputik na hukay na pinagtapunan nila sa akin. Ang dating buhay ko na umiikot sa paghihintay kay Javier na umuwi, ngayon ay napalitan ng 20 oras na pagharap sa isang lumang laptop na ipinahiram ni Attorney Vergara. Madalas, karga ko sa aking kaliwang braso si Lucas na mahimbing na natutulog habang ang aking kanang paa ay patuloy sa pag-ugoy sa duyan na gawa sa lumang kumot kung saan nakahiga si Luna. Ang likod ko ay parang binabali sa tindi ng pagod at ang aking mga mata ay hapdi na hapdi sa puyat. Ngunit sa tuwing pinagmamasdan ko ang maamong mukha ng aking kambal, ang bawat hapdi sa aking katawan ay napapalitan ng nag-aapoy na determinasyon. Sila ang aking lakas, ang aking tanging dahilan upang hindi sumuko sa hamon ng tadhana. Sa pamamagitan ng tulong ni Attorney Vergara, nagtayo ako ng isang maliit na consulting firm sa ilalim ng pangalang LR. Nagtrabaho ako bilang isang lihim na tagapayo sa pananalapi. Gumagawa ng mga estratehiya para sa mga kumpanyang nasa bingit ng pagkalugi. Habang ako ay nagtitiis sa init ng aming munting barong-barong, umiinom ng murang kape para lang manatiling gising, madalas kong nakikita sa screen ng aking laptop ang balita tungkol sa mga Santos. Sila ay abala sa pagpapakitang tao. Nakangiti si Javier sa harap ng mga mamamahayag, buong pagmamalaking ibinabalita ang pagbili niya ng mga walang kwentang kumpanya para lamang magmukhang malakas at matapang na negosyante. Sa isang artikulo sa internet, nakita ko ang litrato ni Corazon sa isang marangyang handaan. Ang aking dugo ay tila kumulo nang makita ko sa kanyang leeg, ang diamanteng kwintas na pamana pa ng aking yumaong ina. Ipinagmamalaki niya ang yaman na kailanman ay hindi naging kanya. Habang inuubos nila ang pondo ng kumpanya sa mga walang saysay na luho, tahimik naman akong nagtatanim ng mga binhi ng aking pagbangon. At sa wakas, dumating ang araw na namunga ang aking mga sakripisyo. Isang mensahe ang umilaw sa aking screen mula sa isang malaking dayuhang kumpanya na tinulungan kong isalba mula sa pagbagsak. Ang porsyentong ibinigay nila bilang bayad sa aking serbisyo ay pumasok na sa aking bagong bank account. Tinitigan ko ang mahabang hilera ng mga numero sa aking balanse. Hindi na ito mga baryang kalawangin na bibilangin ko upang makabili ng lampin. Ito ang unang patak ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot.
Nang hapong iyon, habang naglalakad ako pauwi sa eskinita, wala na akong naramdamang bigat sa aking mga hakbang. Sa halip na bumili ng karaniwang tuyo o murang sardinas, nag-uwi ako ng isang buong inihaw na manok, ang mainit na singaw na nagdadala ng amoy ng toyo, kalamansi, at matamis na sarsa ay tila isang pambihirang halimuyak na pumuno sa aming maliit at madilim na tahanan. Nang ilapag ko ang nakabalot na pagkain sa ibabaw ng aming lumang mesa, natigilan si Manang Rosa. Kanina pa siya naghihiwa ng kamatis at nagpapainit ng tirang kanin. Tiningnan niya ang inihaw na manok. At pagkatapos ay tumingin sa akin na may namumuong mga luha sa kanyang kulubot na mga mata. Hindi siya makapaniwala. Niyakap ko ang matanda mula sa likuran. Sinabi ko sa kanya na tapos na ang mga araw ng ating pagkagutom. Mula ngayon, hindi na natin kailangang maghati sa isang maliit na piraso ng isda. Wala nang luha ng pag-aalala para bukas. Ang mga balikat ni Manang Rosa ay nanginig sa labis na pag-iyak, mga luha ng kagalakan na unti-unting naghuhugas sa mga sugat ng aming kahirapan. Nang gabing iyon, pinakain ko ang aking mga anak ng masarap na hapunan. Ang makita silang busog at masaya ay nagbigay sa akin ng kakaibang pagmamalaki na hindi kayang tapatan ng kahit anong titulo sa negosyo. Ito ang tunay na tagumpay ng isang ina. Ngunit ang gabi ay hindi natapos sa masayang hapunan. Habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan, nakita kong nagliwanag ang screen ng aking telepono na nakapatong sa silya. Isang mensahe mula kay Attorney Vergara. Agad ko itong binuksan at ang aking mga labi ay kusa na lamang bumuo ng isang mapait at mapanganib na ngiti. Ayon sa abogado, ang pinakamalaking supplier ng mga materyales ng Reyes Corporation ay opisyal ng tumanggi sa bagong kontrata ni Javier. Sa halip na pumirma sa aking asawa, palihim nilang ibinigay ang napakalaking proyekto sa LR Consulting. Ang dahilan? Nakita ng matandang CEO ng supplier ang proposal ng aking bagong kumpanya at nakilala niya ang aking pamilyar na estilo, ang matalas, at walang kupas na pamamaraan ng paggawa ng desisyon na tanging ang tunay na tagapagmana ng mga Reyes ang nakakaalam. Inilapag ko ang telepono at tumingin sa labas ng aming munting bintana, kung saan ang mga ilaw ng malalaking gusali sa syudad ay kumikislap sa dilim. Nagsisimula na silang magduda kay Javier, ang matibay na haligi na pilit niyang itinatayo gamit ang perang ninakaw niya sa akin ay unti-unti nang nagkakalamat at hindi niya alam na ang sarili niyang asawa ang may hawak ng martilyong wawasak dito. Ang tanong ngayon, gaano katagal kaya bago mapagtanto ni Javier na ang mundong pinaghaharian niya ay unti-unti ko nang binibili mula sa ilalim ng kanyang mga paa? 4 na taon ang mabilis na dumaan. Ang panahon ay naging isang tapat na kakampi sa paghilom ng aking mga sugat at ang mga biyayang ibinalik sa akin ng tadhana ay higit pa sa aking inasam. Ang halimuyak ng mamahaling lavender at ang init ng umaga na nagmumula sa malalaking bintana ng aming bagong penthouse ay tuluyan ng nagpabura sa nakakasulasok na amoy ng burak at sa nakakapanigong lamig ng aming lumang barong-barong. Dito sa itaas, malayo sa ingay at dumi ng kalsada, itinayo ko ang paraisong ipinangako ko sa aking mga anak. Nakaluhod ako sa malambot na karpet, maingat at marahang kinukusot ang kwelyo ng malinis at puting-puting uniforme ni Lucas. Nang makita kong perpekto na ang pagkakabutones nito, ginawaran ko siya ng isang mainit na halik sa noo. Sa kabilang banda ay naroon ang aking anak na si Luna. Masayang nagpapapusod ng kanyang buhok kay Manang Rosa na ngayon ay nakasuot na ng magandang bestida at may suot na gintong kwintas, malayo sa huklot at kaawang-awang matanda na sumagip sa akin sa gitna ng ulan. Ang makita silang malusog, matalino, at walang anumang bakas ng kahirapang aming pinagdaanan ay ang tanging nagpapalambot sa aking pusong naging bato. Ngunit ang kapayapaang ito sa loob ng aking tahanan ay isang malaking kabaligtaran
ng bagyong nagbabadya sa labas. Habang humihigop ako ng mainit na kape, umagaw ng pansin ko ang balita sa screen ng aking tablet. Isang napakarangyang piging ang idinaraos ng mga Santos sa mismong mansyon na itinayo ng sarili kong ama. Ang buong hardin ay napupuno ng mga kilalang tao, mga politiko, at mga negosyanteng walang alam sa maruming sikreto ng pamilyang iyon. Nakita ko ang nakakapasong ng ngiti ni Corazon habang nakikipag-usap sa mga bisita. Suot-suot niya ang diamanteng kwintas ng aking yumaong ina. Isang sagradong pamana na walang karapatang dumampi sa kanyang magaspang at sakim na leeg. Sa kabilang banda, nakatayo si Javier sa harap ng mga mamamahayag, buong pagmamayabang na ibinabalita ang pinakamalaking sugal ng kanyang buhay, ang Pearl Bay Resort Project. Isa itong higanteng proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa kanyang mga salita, ito raw ang maglalagay sa Race Corporation sa mapa ng buong mundo. Ngunit alam kong ubos na ang pondo ng kumpanya dahil sa kanilang walang habas na paggastos sa mga luho. Nangangailangan siya ng isang napakalaking banyagang mamumuhunan upang pondohan ang kanyang ambisyon. Isang isda na kakagat sa kanyang pain. Ang hindi niya alam, ang isdang yon ay isang pating na matagal nang naghihintay na lulunin siya ng buo. Pagkatapos kong ihatid ang kambal sa kanilang pribadong paaralan, dumiretso ako sa pinakamataas na palapag ng LR Investment Tower. Mula sa aking salaming opisina, pinagmasdan ko ang buong syudad na parang isang maliit na laruan sa ilalim ng aking mga paa. Pumasok si Attorney Vergara, dala ang isang makapal na folder at inilapag ito sa ibabaw ng aking mesa. Handa na ang kontrata para sa Pearl Bay, Leah. Seryosong saad ng matandang abogado, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Napakataas ng interes na inilagay natin. At ang hinihingi nating collateral ay walang iba kundi ang kabuuan ng Race Corporation. Kapag pumirma siya rito at hindi nakapagbayad sa itinakdang panahon, mawawala sa kanya ang lahat. Legal siyang itatapon sa kalsada. Sigurado ka na ba rito? Ngumiti ako. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Inikot ko ang aking upuan upang harapin siya. Iyan mismo ang plano, Tito. Ginamit nila ang aking kahinaan noon upang agawin ang lahat sa akin. Ngayon, gagamitin ko ang kasakiman ni Javier upang ipagbili niya ang sarili niyang kaluluwa pabalik sa akin. Ipapalasap ko sa kanila ang matulog sa kalsada nang walang kahit anong natitira kundi ang mga damit sa kanilang katawan. Subalit habang pinagmamasdan ko ang mga pahina ng kontrata, may isang katanungan na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Bakit sobrang desperado si Javier na makuha ang proyektong ito sa kabila ng napakalaking panganib? Hindi siya isang taong matapang pagdating sa negosyo. Mayroon ba siyang malaking utang na tinatakasan sa mga sindikato? O may ibang taong nagmamanipula sa kanya mula sa dilim na hindi pa nakakarating sa aking kaalaman? Kinahapunan, isang mensahe ang nagpailaw sa screen ng aking telepono. Ipinadala ng aking tauhan ang isang lihim na video mula sa loob ng conference room ng Race Corporation. Pinanood ko kung paano kinuha ni Javier ang kanyang gintong ballpen. Walang pag-aalinlangan, walang kahit anong pagbabasa sa maliliit na letra ng kontrata na malinaw na naglalaman ng kanyang kamatayan bilang isang negosyante. Buong yabang siyang pumirma sa huling pahina at malapad ng ngumiti. Iniisip na nailigtas na niya ang kanyang imperyo. Pumirma siya sa sarili niyang death warrant nang hindi man lang namamalayan na ang nakapangalan bilang pangunahing nagpautang at tagapagligtas ng kanyang kumpanya ay walang iba kundi ang babaeng iniwan niyang mamatay sa gitna ng bagyo. Naging mabilis ang pag-ikot ng mundo ni Javier. Sa loob lamang ng ilang linggo, ibinuhos niya ang bawat sentimo ng cash flow ng Race Corporation sa pundasyon ng Pearl Bay Resort. Nakita ko sa mga litratong ipinadala ng aking tauhan ang kanyang pagyayabang sa isang malaking groundbreaking ceremony.
Nakangiti siya habang may hawak na gintong pala, iniisip na naghuhukay siya ng walang katapusang kayamanan. Hindi niya alam, ang hinuhukay niya ng nakangiti ay ang sarili niyang libingan. Habang nagpapakasasa sila sa ilusyon ng tagumpay, tahimik kong ginamit ang mga koneksyon at pabor na utang ng matataas na opisyal sa aking yumaong ama. Isang maikling utos lamang sa pamamagitan ng aking abogado patungo sa Department of Environment at ang lahat ng peking permit na binayaran ni Javier ng palihim ay agad na nabusisi. Kinabukasan, lumabas ang formal na kautusan na ipatigil ang buong konstruksyon sa Pearl Bay dahil sa pagkasira ng mga nakatagong coral reef na pilit nilang ibinaon sa buhangin. Walang sino man ang pinayagang magtrabaho. Ang bilyon-bilyong pisong inutang nila sa aking kumpanya ay natulog sa ilalim ng putik at kasabay nito ay ang tuluyang pagkatuyo ng kanilang pondo. Nakatanggap ako ng ulat mula sa loob ng opisina ni Javier. Ang kagalang-galang na CEO ay nag-anyong asong ulol na natrap sa isang hawla. Ang mga mamahaling florera at kagamitan sa kanyang mesa ay walang awang inihagi sa sahig, nagkadurog-durog kasabay ng kanyang pangarap na umangat sa lipunan. Sinisigawan niya ang mga inosenteng empleyado, idinadahilan ang lahat maliban sa kanyang sariling katangahan at kapalaluang hindi marunong bumasa ng kontrata. Ang mga maliliit na mamumuhunan ay sunod-sunod na nag-atrasan at ang mga bangko ay nagsimula nang isara ang kanilang mga pinto sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagguho ng kanilang kumpanya, nanatiling bulag si Corazon sa katotohanan. Nang hapong iyon, pumasok ang matanda sa opisina ni Javier na may bitbit na napakaraming paper bags mula sa mga mamahaling designer boutiques sa Europa. Wala siyang pakialam sa gulo sa paligid. Ano ba ang nangyayari sa kumpanya mo, Javier? Bakit declined ang gold card ko? I was so humiliated sa harap ng mga amigas ko sa jewelry store. Matinis at maarte na reklamo ni Corazon. Inihahagis ang mga biniling mamahaling bag sa sofa na parang mga basahan. Dahil wala na tayong pera, ma. Wala na. Frozen ang mga accounts natin dahil sa walang kwentang patigil sa resort na yan. Galit na tugon ni Javier. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok na sa tindi ng pamumula. Kaya pwede ba? Stop buying things we can't afford. Unti-unti na tayong nalulubog. Pumaywang si Corazon. Ang mukha ay nag-iba at napuno ng puot na madalas niyang ipukol sa akin noon. Aba, at ako pa ngayon ang sinisisi mo? Wala kang kwentang anak. After all I did for you, ako ang nagplano ng lahat para makuha mo ang buong yaman ng tangang si Amelia. Tapos ngayon, pagdadamutan mo ako ng kakarampot na barya? Utang na loob mo sa akin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Ang pamilyang plastic na nagkukunwaring perpekto at mapagmahal sa harap ng kamera ay nag-uumpisa ng magkainan ng buhay. Nilalamon na sila ng mismong kasakiman na nagudyok sa kanila na itapon ako sa ulan 5 taon na ang nakararaan. Habang sila ay nagpapatayan at nagmamakaawa sa mga bangko sa loob ng palasyong ninakaw nila sa akin, nakaupo ako sa malambot na sofa ng aking penthouse. Mapayapa akong pinapanood ang paglubog ng araw mula sa malaking salamin ng bintana. Tahimik na humihigop ng mainit na chamomile tea. Ang kaibahan ng aking kapayapaan sa kanilang impyerno ay tila isang matamis na alak na dumadaloy sa aking lalamunan. Sapagkat sa mga oras ding iyon, isang kartero ang nag-abot ng isang makapal na itim na envelope sa mga gwardiya ng mansyon ng mga Santos. Ito ang unang notice of default mula sa LR Investment. Ang sulat na formal na nagdedeklara na lumipas na ang kanilang palugit sa pagbabayad. Ang interes na pumapatong bawat araw ay umabot na sa halagang hindi kailanman mababayaran ni Javier kahit ibenta pa niya ang kanyang kaluluwa ng paulit-ulit. Ang orasan ng aking paniningil ay formal nang nagsimula. Ang araw ng linggo ay dating banal para sa pamilya Santos, hindi para magsimba ng may malinis na puso
at humingi ng tawad sa Diyos, kundi para magyabang sa kanilang mga kamag-anak at ipakita ang huwad nilang kayamanan. Nakaupo ako sa tapat ng aking laptop, kalmadong pinapanood ang live, nakuha ng isang lihim na kamera na matagal ko nang ipinakabit sa mismong dining room ng mansyon. Nakita ko kung paano unti-unting binalot ng matinding kahihiyan si Javier sa mismong gitna ng kanilang magarbong handaan. Ang mga kinatawan ng isang mamahaling catering service ay tahasang tumangging ibaba ang mga pagkain mula sa kanilang sasakyan. Ang dahilan na malakas na sinabi ng manager sa harap ng mga bisita ay tumalbog ang tseke ng Race Corporation at sunod-sunod na na-decline ang mga credit cards ng pamilya. Ang mga bulungan ng kanilang mga tiyahin at tiyuhin ay tila mga matatalim na patalim na humihiwa sa pekeng reputasyon ni na Javier at Corazon. Isa-isang nagpaalam ang mga bisita nang may mapangutyang mga tingin. Iniiwan ang mag-ina na nakatayo sa gitna ng malaking hapagkainan na walang laman kundi ang kanilang nag-uumapaw na kahihiyan. Nang tuluyang magsara ang pinto at silang dalawa na lamang ang naiwan, sumabog ang bulkan ng kanilang pagbabalat kayo. "Tingnan mo ang ginawa mo, ma! Nakakahiya!" Sigaw ni Javier. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit habang dinuduro ang kanyang sariling ina na wala ang maamong imahe na lagi niyang suot. Frozen na ang halos lahat ng accounts natin. Baon tayo sa utang dahil sa interes ng LR Investment. Tapos nag-iimbita ka pa ng buong angkan para magyabang sa mga bagong damit mo? Hindi nagpatalo si Corazon. Ang kanyang mukha ay pumangit sa labis na puot. Lumabas ang totoong kulay ng isang babaeng ganid sa yaman. "Don't you dare raise your voice at me, Javier. Kung magaling kang CEO gaya ng inakala ko, hindi tayo mawawalan ng pera. Ako pa ngayon ang sisisihin mo sa kapalpakan mo? Utang na loob mo sa akin kung bakit ka nakaupo dyan. Ako ang umisip ng paraan para palayasin ang asawa mong walang silbi." Pumasok ang isa sa mga natitirang katulong bitbit ang isang maliit na bandehado ng simpleng ulam, isang murang putahe na binili marahil mula sa kanto dahil wala nang pambayad sa masarap na pagkain. Sa matinding pag-iinit ng ulo, hinawi ni Corazon ang braso ng katulong ng buong lakas. Ang bandehado ay tumalsik at ang mga murang pagkain ay kumalat sa mamahaling sahig na marmol na dati ay ako mismo ang nagpapakintab. "My God! Anong klaseng pagkain ito? Pang-eskinita!" Nandidiring bulyaw ni Corazon habang nakatingin sa nagkalat na kanin at sarsa. Sa kalagitnaan ng kanyang pagwawala, napahawak siya sa kanyang noo at may ibinulong na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Hindi dahil sa sakit, kundi sa matinding ironya ng tadhana. Kung buhay lang ang tangang si Amelia, hindi tayo magkakaganito. Siya ang laging sumasalo sa mga kapalpakan mo, Javier. Kahit papakin natin siya ng tira-tira, siya ang nag-aasikaso ng lahat para sa atin. Napangiti ako ng mapait. Hinahanap-hanap nila ngayon ang babaeng tinawag nilang pabigat at marumi. Hinahanap nila ang aliping kayang magtiis sa kanilang kalupitan upang panatilihing buo ang kanilang palasyo. Ngunit patay na ang Amelia na yon. Ang natira na lamang ay ang multong unti-unting sumasakal sa kanila sa dilim. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa sa ulat ng aking pribadong investigador na nakapatong sa aking mesa. Dahil sa pagkaubos ng pera at sa matinding pagkakabaon sa utang sa mga pasugalan, palihim na lumabas ng mansyon si Corazon nung nakaraang gabi. Dala-dala niya ang kahon ng mga antigong alahas ng aking yumaong ina. Isinangla niya ang mga ito sa isang tagong pawn shop upang pambayad sa kanyang mga utang sa mahjong. Ang hindi nang matandang yon, ang pawn shop na kanyang pinuntahan ay pagmamay-ari rin ng isa sa mga lihim na kumpanya ko. Nasa aking mga kamay na muli ang mga sagradong alaala ng aking pamilya, habang si Corazon ay patuloy na naghuhukay ng kanyang sariling libingan. Isinara ko ang laptop at sumandal sa malambot na unan ng aking sofa. Ipinikit ko ang aking mga mata at ninamnam ang walang kapantay na kapayapaan sa loob ng aking penthouse
Ang malamig na hangin mula sa aircon ay humahalo sa banayad na halimuyak ng lavender at warm vanilla. Mula sa kabilang silid, umaalingaw-ngaw ang matamis at malambing na himig ng grand piano. Tinutugtog ng aking 7 taong gulang na anak na si Luna ang isang pamilyar na classical piece. Ang bawat paglapat ng kanyang maliliit na daliri sa mga piyesa ng piano ay tila naguhugas sa lahat ng dumi, pang-aapi, at panliliit na minsan kong naranasan. Dito sa aking pambihirang paraiso, walang sumisigaw, walang nananakit, walang natutulog nang may kumakalam na sikmura at basang mga mata. Ang perpektong langit na ito ay eksklusibo lamang para sa aming mag-iina. Ngunit habang dinarama ko ang init at pagmamahal ng aking pamilya, sa kabilang banda ng syudad, ang impyerno ni Javier ay patuloy na lumalawak at nilalamon siya ng buo. Kinahapunan ng araw ding iyon, habang sinusubukan niyang maghanap ng sino mang kaibigan na mauutangan sa loob ng kanyang magulong opisina, dumating ang mga opisyal mula sa pinakamalaking bangko ng bansa. Walang pasintabi silang pumasok, dire-diretso sa kanyang mesa at inilapag ang mga opisyal na dokumentong may selyo ng korte. Ito ang formal na deklarasyon na lahat ng natitirang bank accounts ng Race Corporation, maging ang lahat ng mga personal na pondo na pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang pangalan, ay tuluyan ng inilagay sa ilalim ng freeze order. Wala siyang makukuhang kahit isang kusing, wala siyang maibabayad sa mga empleyadong kanina pa nag-aabang ng sweldo sa labas, wala siyang pambili ng pagkain para sa kanyang ina, at lalong wala siyang perang maipantatakas patungo sa ibang bansa. Ang mga tuhod ni Javier, na dati ay laging nakatayo nang may pagmamalaki at kayabangan, sa tuwing tinatapakan niya ang aking pagkatao, ay unti-unting nanghina. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig ng kanyang opisina. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng matindi habang unti-unting bumabaon sa kanyang isipan ang isang nakakapanindig balahib na katotohanan. Ang imperyong ninakaw niya gamit ang kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo sa kanyang mga palad. Ang hari ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng nawalan ng kaharian. At ang reyna na kanyang itinapon sa ulan ay magsisimula pa lamang sa kanyang huling paniningil. Ang mapayapang umaga sa loob ng aking penthouse ay sinalubong ng mainit na sikat ng araw at ng pamilyar na halimuyak ng bagong timplang kape. Habang tahimik akong nakaupo sa aking balkonahe, pinapanood ko mula sa screen ng aking tablet ang isang senaryo na matagal ko nang pinlano at hinintay. Ang mga tauhan ko at ang mga opisyal ng korte ay tuluyan ng pumasok sa mansyon ng mga Santos. Ang tahimik at maaliwalas na umaga sa loob ng kanilang tahanan ay biglaang nawasak ng sunod-sunod at mararahas na katok sa malaking pintuan na gawa sa mahogany. Wala nang mga katulong na nagmamadaling magbukas ng pinto para sa kanila. Kaya si Javier mismo, na nakasuot pa ng kanyang gusot na pantulog at may magulong buhok, ang napilitang harapin ng mga awtoridad. Sinalubong siya ng mga unipormadong pulis at ng court sheriff na may hawak na makapal na dokumento. Ito ang opisyal na writ of execution at foreclosure mula sa korte. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng katotohanan na wala na silang karapatan sa kahit anong bagay sa loob ng bahay na yon. Nagsimulang maglakad ang mga tauhan ng bangko. Sa loob ng mansyon, may mga hawak na makakapal na rolyo ng dilaw na tape. Isa-isa nilang dinikitan ng selyo, ng pagkumpiska, ang mga mamahaling muebles, ang mga malalaking painting sa dingding, at maging ang malaking chandelier na binili ni Javier gamit ang perang ninakaw niya sa aking pamilya. Ang bawat pagdikit ng tape sa mga kagamitan ay tila pagpunit sa kanilang huwad na pagkatao. Bumaba mula sa grand staircase si Corazon. Ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat at matinding galit nang makita niya ang mga estrangherong nag-iimpake ng kanyang mga luho.
Nang makita niyang inaangat ng dalawang lalaki ang isang antigong florera na galing pa sa dinastiya ng Ming, isang bagay na pagmamay-ari ng aking ina na inangkin niya bilang kanya, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. "Huwag ninyong hawakan niyan, mga patay gutom. Akin yan." Basag at matinis na sigaw ni Corazon. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap ang malamig na porselana ng florera. Ibinabaon ang kanyang mga kuko rito na parang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Subalit walang puwang ang awa sa batas. Propesyonal at walang emosyong hinila ng sheriff ang florera mula sa kanyang mga braso. Sa pagkawala ng kanyang hawak, nawalan ng balanse si Corazon at bumagsak ang kanyang mahinang katawan sa sahig. Doon, sa ibabaw ng matigas at malamig na marmol na sahig na minsan ay pinaluhuran niya sa akin para lang punasan ang mga natapong kape ni Javier, naramdaman ni Corazon ang unang hapdi ng impyerno. Ang lamig ng sahig ay tumagos sa kanyang balat habang nakatingala siya sa mga taong walang pakialam sa kanyang pag-iyak. Umiiyak siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding takot na bumalik sa pagiging isang hamak at mahirap na babae sa ilalim ng lipunan. Ang kanyang mga luha ng pagmamakaawa ay tila musika sa aking mga tainga. Sa kabilang banda, pilit na ginamit ni Javier ang kanyang boses ng awtoridad. Sinubukan niyang sigawan ang mga opisyal. Ipinagmamalaking siya ang CEO ng Race Corporation at kaya niyang bayaran ang lahat ng iyon bukas na bukas din. Ngunit walang nakinig sa isang haring wala ng korona. Nang mapagtanto niyang wala siyang magagawa upang pigilan ang pagkuha sa kanilang mga gamit, nagmadali siyang lumabas ng bahay at sumakay sa natitirang sasakyan na hindi pa nahahatak ng bangko. Tumakas siya patungo sa kumpanya, nagbabaka sakaling may maililigtas pa siya roon. Ngunit ang pagtakas niya ay nagdala lamang sa kanya sa mas malalim na kahihiyan. Pagpasok pa lamang ni Javier sa malawak na lobby ng Race Corporation, sinalubong na siya ng kumpol ng mga nagagalit na mamumuhunan, mga supplier, at mga kasosyo sa negosyo na nakatanggap ng balita tungkol sa pagkalugi ng proyekto sa Pearl Bay. Bago pa man siya makapagsalita upang magpaliwanag, lumapit ang isa sa pinakamatandang kasosyo ng kumpanya, si Mr. Cheng. Isang malakas at nakakapasong sampal ang dumapo sa pisngi ni Javier. Ang lakas ng impact ay nagpabaling sa kanyang muka at halos magpatumba sa kanya sa sahig. "Manloloko ka, Javier. Ginamit mo ang pera namin para sa isang proyektong wala namang permit." Nanggagalaiting sigaw ni Mr. Cheng na sinusundan ng mga sumpa at panlalait ng iba pang mga negosyante. "Wala kang kwentang negosyante. Binalahura mo ang pangalan ng pamilya Reyes." Hawak ang kanyang namumula at kumikirot na pisngi. Kinain ni Javier ang kanyang pagmamataas. Nakayuko siyang naglakad, tinatakasan ang mga nandidiring tingin at mga panunumbat na humahagupit sa kanyang pagkalalaki hanggang sa makarating siya sa loob ng kanyang opisina. Subalit pagpasok niya roon, sinalubong siya ng isa pang mapait na katotohanan. Ang mga empleyado ay nag-iimpake na ng kani-kanilang mga gamit. Ang mga linya ng telepono ay pinutol na. Ang kumpanyang dati ay punong-puno ng buhay at yaman. Ngayon ay parang isang sementeryo na inabandona. Tanging ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya na lamang ang naiwan, nakatayo sa gilid habang hawak ang isang huling file. Nang hina ang mga tuhod ni Javier, sumandal siya sa malamig na pader, humihinga ng malalim habang ang pawis ng takot ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang noo. Wala na siyang malalapitan. Wala nang bangkong magpapautang sa kanya. Wala nang mga kaibigang sasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang buong pagkatao ay nakulong sa isang madilim at walang labasang kanto. Sa kanyang matinding desperasyon, inangat niya ang kanyang paningin at tiningnan ang kanyang sekretarya nang may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nilibak niya ang kanyang sariling dangal, handang lumuhod at magmakaawa kahit sa mismong dyablo, maibalik lamang ang kanyang yaman. "Grace, parang awa mo na." Basag at nanginginig na pakiusap ni Javier
Ang kanyang boses ay hindi na kilala bilang ang mayabang na asawa na nagtapon sa akin noon. Tawagan mo ang opisina ng LR Investment. Kausapin mo ang sekretarya nila. Magmakaawa ka. Sabihin mong kailangan kong makausap ang chairman nila. Kahit anong gusto niya. Kahit lumuhod pa ako sa harap niya at halikan ang kanyang mga sapatos, gagawin ko. Mabigyan lang tayo ng kahit ilang araw na palugit sa utang natin. Tumango ang sekretarya na may halong awa at pagkadismaya. Lumabas ito ng opisina upang gamitin ang kanyang sariling cellphone at tawagan ang numero ng aking kumpanya. Mula sa aking penthouse, tinanggap ng aking tauhan ang tawag na yon. Sa aking utos, ibinigay ko ang isinapinal kong desisyon, isang desisyon na magdadala kay Javier sa mismong harap ng babaeng pinatay niya sa ulan. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang sekretarya sa loob ng madilim na opisina ni Javier. Ang dibdib ng aking asawa ay mabilis na umaangat baba sa tindi ng kaba at pag-asa. "Sir," panimula ng sekretarya, ang boses ay may dalang kakaibang bigat. Pumayag po ang chairman na makipagkita bukas ng gabi. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng naglalakihang bintana ng LR Investment Tower ay tila isang malupit na paalala ng nakaraan. Habang nakatayo sa loob ng elevator, ramdam ni na Javier at Corazon ang matinding panginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa basang-basa nilang mga damit na naglalabas ng amoy ng amag at pawis. Ang kanilang mga hitsura ay malayong-malayo sa dati nilang kinang. Si Javier ay nakasuot ng isang lumang coat na may mantsa ng kape, habang si Corazon ay nakabalot sa isang kupas na bandana. Pilit itinatago ang kanyang mukhang tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Nang bumukas ang pinto ng penthouse, sinalubong sila ng isang mundong tila kinuha mula sa isang pangarap. Ang paligid ay nababalot ng banayad at mainit na liwanag mula sa mga kristal na lampara. Ang bawat sulok ay amoy sandalwood at mamahaling wine, isang halimuyak na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at kapangyarihan. Sa gitna ng malawak na silid, nakatalikod ang isang malaking upuang gawa sa itim na balat, nakaharap sa nakalululang tanawin ng mga ilaw ng syudad sa ilalim ng ulan. "Chairman, parang awa niyo na," panimula ni Javier. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon habang dahan-dahang lumalapit. Kasunod ang kanyang inang halos hindi na makatingala sa takot. "Nandito po kami para magmakaawa. Alam naming malaki ang pagkukulang namin sa utang, pero handa po kaming gawin ang lahat. Kahit maging alipin niyo po, kahit ibenta ko ang huling piraso ng aking dangal, basta bigyan niyo lang kami ng pagkakataong maisalba ang kumpanya." Lumuhod si Javier sa malamig at makinis na sahig na salamin. Ang kanyang mga tuhod ay lumikha ng isang mahinang tunog sa katahimikan ng silid. Sumunod din si Corazon. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas, ngayon ay nanginginig habang nakapatong sa sahig. "Gagawin ko rin ang lahat, Chairman," dagdag ni Corazon. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. "Kahit ako na po ang maglinis ng inyong opisina, kahit ako na po ang magluto ng inyong pagkain, huwag niyo lang po kaming hayaang matulog sa kalsada. Kami po ay mga mararangal na tao, hindi namin kakayanin ang mamuhay sa hirap." Sa gitna ng kanilang pagmamakaawa, isang marahang paggalaw ang nagmula sa upuan. Ang tunog ng bawat pagtapak ng takong ng sapatos sa sahig ay tila isang ritmo ng hatol na papalapit. Isang bante ng puting alak ang dahan-dahang inilapag ng isang kamay sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng malamlam na ilaw, kuminang ang isang pamilyar na singsing na may malaking emerald. Ang sagradong singsing ng pamilya, race na huling nakita sa daliri ng namayapang ama ni Amelia. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa kanyang lalamunan nang dahan-dahang uminog ang upuan. Ang mukhang bumungad sa kanila ay hindi isang estranghero. Ito ay ang mukha ng babaeng iniwan nilang duguang nakahiga sa kalsada
5 taon na ang nakararaan. Ngunit wala na ang takot at lungkot sa mga matang yon. Ang kaharap nila ngayon ay si Amelia, nakasuot ng isang lila at sutlang damit. Ang kanyang balat ay kasing kinang ng mga bituin at ang kanyang aura ay naglalabas ng isang kapangyarihang hindi nila kailanman inakalang maaabot nito. Chairman, pabulong na tanong ni Corazon. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay na tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Amelia? Paanong? Patay ka na. Ibinalita ni Javier na patay ka na. O isang mapait at malamig na ngiti ang sumilays sa mga labi ni Amelia. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang baso ng alak at hinalo ito. Pinapanood ang bawat patak na tila dugo ng kanyang mga kaaway. Ang Amelia na kilala niyo ay matagal nang namatay sa gitna ng bagyo sa labas ng ospital na ninakaw niyo sa kanya. Simula ni Amelia, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha sa gitna ng katahimikan. Ang kaharap niyo ngayon ay ang may-ari ng inyong mga buhay. Matagal tayong hindi nagkita, Javier. Kumusta ang buhay sa labas ng ulan? Masarap ba ang pakiramdam ng lumuluhod sa harap ng taong itinuring niyong basahan? Ang katahimikan sa penthouse ay tila naging isang masikip na lubid na sumasakal sa leeg ni na Javier at Corazon. Wala silang masabi, wala silang magawa, kundi ang manginig. Sa harap ng reynang, sila mismo ang lumikha sa pamamagitan ng kanilang kalupitan. Nakatitig lamang si Javier sa akin. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan nito habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mukha na kanina ay maputla ay lalo pang naging kulay abo. Tila ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Sa tabi niya, si Corazon ay nakasandal sa sahig. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang basang bandana. Ang katahimikan sa loob ng aking penthouse ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang paghampas ng ulan sa salamin ang maririnig. Amelia, buhay ka? Pabulong na tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Paanong buong akala ko? Buong akala niyo ay napatay niyo na ako sa gabing iyon, hindi ba? Putol ko sa kanyang sasabihin. Ang aking boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin. Inakala niyo na kapag itinapon niyo ako sa kalsada habang dugo ang kayakap ang mga anak ko, ay lalamunin na kami ng dilim at limot. Ngunit nakalimutan niyo yata. Ang dugong nananalaytay sa akin ay dugong Reyes. Ang dugong itinayo ang imperyong ito mula sa wala. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Ang tunog ng bawat pagtapak ng aking takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpako sa kanilang kaba. Lumapit ako sa kanila, sapat na upang maamoy ko ang amoy ng luma at basang damit na suot nila. Ang amoy ng kahirapan na minsan ay ipinalasap nila sa akin nang walang habag. Tingnan mo ang mga kamay ko, ma. Sabi ko kay Corazon, inilalapit ang aking malambot at maayos na mga daliri sa harap ng kanyang mukha. Hindi na ito magaspang gaya ng dati. Wala na ang mga kalyo mula sa paglalaba ng inyong mga maruruming damit. Wala na ang mga sugat mula sa pagluluto ng inyong mga luho habang ako ay nagtitiis sa tira-tira. Ang mga kamay na ito ang humawak sa panulat na pumirma sa lahat ng dokumentong nagpabagsak sa inyo. Sumabog sa pag-iyak si Corazon. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga hiyaw ng isang hayop na nasusukol. Patawarin mo kami, Amelia. Nagkamali kami. Nagpadala kami sa galit, sa utang na loob sa pamilya. Maawa ka sa amin. Huwag mo kaming pabayaang mabulok sa kalsada. Ngunit bago pa siya makatapos, kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking mesa at inihagis ito sa harap ni Javier. Ang mga papel ay nagkalat sa basang sahig. Isa na rito ang orihinal
Nadine, a test result na matagal ko nang itinago. Ayan ang katotohanan, Javier. Mariin kong sad. Ang mga batang itinaboy mo bilang mga bastardo ay tunay mong mga anak. Dinungisan niyo ang aking dangal. Tinawag niyo akong lara at pinanood niyo akong magmakaawa para sa buhay ng mga inosenteng sanggol. At lahat ng iyon ay para lamang sa pera. At sa kumpanyang ito, biglang nagbago ang anyo ni Javier. Mula sa pagiging takot, sinubukan niyang magmukhang kaawa-awa. Gumapang siya palapit sa aking mga paa. Pilit na hinahawakan ng dulo ng aking damit. Amelia, mahal ko. Nagkamali lang ako. Pagmamakaawa ni Javier, ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapalabas ng mga luha ng pagsisisi. Nabulag ako ni Mama. Pinilit niya ako. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo sina Lucas at Luna. Kailangan nila ng isang ama. Maari pa nating buuin ang pamilya natin. Ibalik mo lang ang kumpanya at pangako, magiging mabuting asawa na ako. Nandidiri kong hinawi ang aking damit mula sa kanyang maruruming kamay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ama, ngayon mo lang naalala na may mga anak ka? Noong kailangan nila ng gatas habang nanginginig sila sa gutom sa loob ng isang barong-barong, nasaan ka? Noong halos mamatay ako sa pagtatrabaho para lang may maipambili ng kanilang gamot, nasaan ka? Ah, naalala ko na. Nasa loob ka ng iyong opisina, nakikipaghalikan sa iyong mga kalaguyo habang ipinagmamalaki ang yaman na kailanman ay hindi naging iyo. Lumingon ako sa aking mga bodyguard na kanina pa nakatayo sa dilim. Sa isang kumpas ng aking kamay, 2 lalaki ang lumapit at marahas na hinawakan ang mga braso ni na Javier at Corazon upang patayuin sila. Sa parehong sandali, bumukas ang malaking pinto ng penthouse at pumasok si Attorney Vergara kasama ang 3 opisyal mula sa pulisya. Javier Santos at Corazon Santos, simula ng isang opisyal, ang kanyang boses ay seryoso habang binabasa ang warrant of arrest. Inaaresto kayo sa kasong large-scale fraud, falsification of public documents, at pagnanakaw ng ari-arian. Mayroon din kaming ebidensya ng inyong pagtatangkang pagpatay sa pamamagitan ng pag-abandona sa isang pasyente sa kritikal na kondisyon. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin ito! Sigaw ni Corazon habang pumapalag sa hawak ng mga pulis. Amelia, magbabayad ka! Isinusumpa kita! Lumapit ako ng huling beses kay Javier. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may labis na pagmamahal. Ngunit ngayon ay wala na akong makitang anuman, kundi ang isang walang kwentang anino. Tapos na ang laro, Javier. Bulong ko sa kanyang tainga. Ang boses ko ay kasing lamig ng kamatayan. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga pisngi noong gabing iyon. Bawat patak ng ulan na nagpalamig sa aking mga anak, ngayon ay sisingilin ko na. Ang kumpanya ay sa akin na muli. Ang mansyon ay akin na rin. At ang iyong pangalan, mawawala ito sa kasaysayan bilang isang magnanakaw at traidor. Kinaladkad sila palabas ng silid. Ang kanilang mga hiyaw ng pagtanggi at pagmumura ay unti-unting humihina habang lumalayo ang elevator. Hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa aking penthouse. Huminga ako ng malalim, pilit na iniaalis ang bigat na 5 taon ko ng pasan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa kabilang silid. Lumabas ang aking 2 anghel, sina Lucas at Luna, na nakasuot na ng kanilang mga pantulog. Tumakbo sila patungo sa akin at niyakap ang aking mga binti. Mama, bakit po may mga sumisigaw? Tanong ni Luna. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng kuryosidad. Binuhat ko sila at hinagkan sa kanilang mga pisngi. Ang init ng kanilang mga yakap ay ang tanging lunas na kailangan ko. Wala iyon, anak. May mga basura lang na kailangang ilabas sa bahay natin. Huwag na kayong mag-alala.
Ligtas na tayo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tumigil na ang ulan. Ang mga ulap ay unti-unting nahahawi upang ipakita ang isang malinaw at maliwanag na buwan. Alam ko, sa gabing ito, sa wakas ay makakatulog na ako ng payapa. Ang katahimikan sa loob ng aming mansyon ay hindi na nakakatakot. Ito na ang tunog ng kalayaang matagal kong ipinaglaban. Pagkatapos ng gabi ng paghaharap, tila unti-unting hinuhugasan ng panahon ang bawat sulok ng bahay na ito mula sa nakakasulasok na alaala ng pamilya Santos. Ipinag-utos ko ang pagpapalit ng lahat ng kurtina, ang pag-aalis ng mga mamahaling gamit na pinili ni Corazon, at ang pagpapalit nito ng mga sariwang puting liryo. Ang bango ng mga bulaklak ay pumuno sa bawat silid, pilit na pinapalitan ng amoy, ng kaplastikan at kasakiman na nanatili rito ng mahabang panahon. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na garden kung saan dati ay kailangan kong yumuko at magsilbi sa mga kaibigan ni Corazon. Ngayon, ang mga taong naririto ay ang mga arkitekto at interior designers na tinanggap ko upang baguhin ang mukha ng mansyong ito. Hindi ko na ito tatawaging mansyon ng mga Santos. Mula ngayon, ito ang Reyes Sanctuary, isang tahanan kung saan ang pagmamahal at katapatan ang tanging pundasyon. Madam, handa na po ang lahat para sa press conference, malumanay na sabi ni Attorney Vergara. Nakasuot siya ng kanyang formal na suit at sa kanyang mga mata ay makikita ang pagmamalaki para sa anak ng kanyang matalik na kaibigan. Tumango ako at sumakay sa itim na sasakyan na naghihintay sa akin. Pagdating namin sa lobby ng Reyes Corporation, sinalubong ako ng masigabong palakpakan ng mga empleyado. Marami sa kanila ang mga datihang kasama ko na sa pilitang pinatahimik noon ni Javier. Nakita ko ang mga luha sa kanilang mga mata, mga luha ng ginhawa dahil sa wakas ay bumalik na ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Sa harap ng mga mamamahayag, hindi ako humarap bilang isang biktima. Humarap ako bilang si Amelia Reyes, ang chairperson ng Reyes Group of Companies. Sa gitna ng pagkislap ng mga kamera, ipinahayag ko ang pagtatayo ng The Amelia Foundation, isang organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga inang biktima ng pang-aabuso at mga pamilyang itinaboy ng lipunan. Ang bawat sentimo na kikitain ng aking mga bagong proyekto ay mapupunta sa pagtatayo ng mga shelter na may sapat na kalinga, pagkain at edukasyon. Ang yaman ay walang saysay kung hindi ito nakakatulong sa mga nasa ibaba. Pahayag ko sa harap ng mikropono, ang boses ko ay matatag at puno ng dignidad. Ang Reyes Corporation ay hindi na magiging simbolo ng kasakiman. Ito ay magiging simbolo ng pag-asa at pagbangon. Habang tinatamasa ko ang rurok ng aking tagumpay, hindi ko maiwasang maisip ang matinding pagkakaiba ng aking buhay sa kinalalagyan ni Javier at Corazon. Ayon sa huling ulat ni Attorney Vergara, ang trial para sa kanilang mga kaso ay mabilis na umuusad. Dahil sa dami ng ebidensya ng pandaraya at ang mismong mga testimonya ng mga taong niloko nila, wala na silang pagkakataong makalabas. Naisip ko ang malamig na semento ng selda kung saan sila ngayon natutulog. Ang amoy ng kalawang at ang madilim na paligid. Ang impyernong sila mismo ang gumawa para sa akin. At ngayon ay sila na ang naninirahan. Wala silang malambot na kama, wala silang masarap na pagkain, at wala silang kahit isang kaibigan na dadalaw sa kanila. Ang bawat gabi nila ay puno ng pagsisisi at takot, habang ang bawat gabi ko naman ay puno ng yakap ng aking mga anak at ang init ng isang tunay na tahanan. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang pulong, bumalik ako sa aming library. Doon, nakita ko sina Lucas at Luna na masayang nagbabasa ng mga libro sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Lumapit ako at umupo sa tabi nila. "Mama," tawag ni Lucas. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng aking palad. Sabi po ni Manang Rosa, "Ikaw daw po ang pinakamalakas na babae sa mundo.
Totoo po ba yon? Napangiti ako at hinagkan ang kanyang noo. Hindi ang lakas ng braso ang mahalaga, anak. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumangon kahit ilang beses ka pang itulak pababa ng mundo. At ang lakas na yon ay galing sa pagmamahal ko sa inyo. Habang nagtatawanan kami, pumasok si Manang Rosa, dala ang isang tray ng mainit na tsokolate at mga paborito naming biskwit. Ang kanyang mukha ay maliwanag, malayo sa huklot na matandang nakita ko noon sa ulan. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng aming bagong shelter at ang kanyang dedikasyon ay walang kapantay. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa aming sandali. Pumasok si Attorney Vergara na may dalang isang maliit na asul na envelope. Mayroon itong selyo ng gobyerno at isang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig. Leah, dumating na ang huling hatol mula sa korte tungkol sa mana ng iyong ama at ang tuluyang pag-disqualify sa pamilya Santos sa lahat ng iyong ari-arian. Bulong ni Attorney Vergara, ang kanyang mukha ay seryoso. May isa pang bagay, isang huling kahilingan mula sa bilangguan. Napatigil ako. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huling piraso ng nakaraan na kailangan ko nang tapusin ng tuluyan. Sino ang nagpadala nito? Tanong ko, habang dahan-dahang inaabot ang sulat. Si Javier, sagot ng abogado. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa maximum security prison. Ang amoy ng luma at matapang na disinfectant ay humahalo sa malansang amoy ng kalawang at pawis sa loob ng bisitahan ng bilangguan. Habang naglalakad ako sa mahaba at madilim na pasilyo, ang bawat tunog ng aking sapatos sa malamig na semento ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa paglilibing ng aking nakaraan. Ang marahas na tunog ng mga rehas na bakal na naglalapat at ang ingay ng malalaking susi ay nagsilbing paalala na ang mundong ito ay malayo sa malambot na karpet at mabangong liwanag ng aking tahanan. Nakatayo ako sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig, bumukas ang isang mabigat na pinto at iniluwa ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Si Javier, ang lalaking dating laging maayos ang buhok at nakasuot ng plansadong polo, ngayon ay nakasuot ng kupas at maluwag na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay ng abo at ang kanyang mga mata na dating puno ng mapanlinlang na ningning ay tila mga hungkag na balon ng kawalan. Pag-upo niya sa harap ko, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang nanginginig na mga kamay upang hawakan ang telepono. Amelia, panimula niya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Salamat. Salamat dahil pumunta ka. Tinitigan ko siya nang walang kahit anong emosyon, walang galit, walang puot at lalong walang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kakaibang lamig ng katotohanan. I have 5 minutes, Javier. Malamig kong saad. Ang aking boses ay matatag at hindi natitinag. Ano ang gusto mong sabihin? Huminga siya ng malalim at nakita ko ang pagpatak ng isang luha mula sa kanyang malalim na mga mata. Gusto ko lang humingi ng tawad bawat gabi dito. Amelia, naririnig ko ang iyak ng mga bata sa ulan. Nararamdaman ko ang lamig na ipinaranas ko sa inyo. I was a fool. Nasilaw ako sa yaman na akala ko ay magpapasaya sa akin. Pero dito sa loob, wala itong silbi. Walang kwenta ang lahat ng pera kung wala kang kaluluwang matatawag na sayo. Yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghagulgol. Tell the kids. Sabihin mo sa kanila na hindi ako masamang tao. Sabihin mo sa kanila na mahal ko sila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan akong sumandal sa aking silya, pinagmamasdan ang kanyang pagguho. Mahal? Javier,
Ang salitang mahal ay hindi binibitawan ng isang taong kayang pumatay sa pamamagitan ng pagpapabaya. At tungkol sa mga bata, hindi nila kailangang malaman ang tungkol sa iyo. Para sa kanila, ang kanilang ama ay isang aninong naglaho na kasabay ng bagyo. Hindi kita ipapakilala sa kanila bilang isang kriminal dahil hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng kanilang mundo. Lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Please, Amelia, don't do this. Kahit isang litrato lang nila. Kahit balita lang kung kumusta sila. I'm dying inside. Every single day is a torture. Torture? Tanong ko. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa salamin. Ang tunay na torture ay ang makitang nanginginig sa ginawang mga anak mo habang wala kang maibigay na init. Ang tunay na torture ay ang hindi malaman kung saan kukuha ng susunod na kakainin habang ang taong pinagkakatiwalaan mo ay nagpapakasa sa yaman mo. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi torture, Javier. Iyan ay tinatawag na katarungan. Ang bawat sandali ng iyong pag-iisa dito ay ang bayad sa bawat luhang pumatak sa aking mga pisngi. Tumayo ako. Hudyat na tapos na ang aming pag-uusap. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mukha, ang pagnanais na hawakan man lang ang aking kamay. Ngunit ang makapal na salamin ay isang pader na hindi na niya kailanman matitibag. And one more thing, dagdag ko bago ko ibaba ang telepono. Nalaman ko na si Corazon ay tuluyan na ring nawalan ng katinuan sa kabilang pasilidad. Ang huling balita ay patuloy siyang tumatawag sa iyong pangalan. Hinahanap ang mga bagay na matagal nang nawala. Kayo rin ang lumikha ng sarili ninyong kapalaran. At ngayon ay kailangan ninyong harapin ang mga bunga nito. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Tinalikuran ko si Javier nang hindi na lumilingon. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang kanyang mahina at basag na tinig na tinatawag ang aking pangalan. Ngunit unti-unting natabunan ang kanyang mga salita ng malamig na tunog ng mga rehas na muling nagsara sa likuran niya. Paglabas ko ng gusali ng bilangguan, sinalubong ako ng isang napakaliwanag at mainit na sikat ng araw. Ang langit ay asul na asul, walang kahit isang bakas ng ulap. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang sariwang hangin na pumasok sa aking mga baga. Ang bigat na 5 taon kong dala sa aking dibdib ay tuluyan ng naglaho. Tinangay ng hanging nagdadala ng amoy ng lunti ang damo at kalayaan. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng pagod. Wala na ang bakas ng takot. Ang nakikita ko na lamang ay ang isang babaeng buo, matatag at malaya. Manong, uwi na po tayo. Sabi ko sa driver. Ang aking boses ay puno ng kagalakan. Naghihintay ang mga anak ko. Habang bumibiyahe kami pabalik sa Ray Sanctuary, pinanood ko ang mga tanawin sa labas. Ang bawat puno, ang bawat taong naglalakad, ang bawat ngiti ng mga bata sa kalsada ay tila isang pagdiriwang para sa aking bagong simula. Ang aking kwento ay hindi natapos sa paghihiganti. Ito ay natapos sa paghahanap ng aking sarili sa gitna ng pagkawasak. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang tunog ng isang mensahe sa aking telepono. Ito ay isang litrato na ipinadala ni Manang Rosa. Sina Lucas at Luna, masayang tumatakbo sa garden, ang kanilang mga tawa ay tila naririnig ko na hanggang dito. Doon ko natanto na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nagkasala sa iyo, kundi ang makitang masaya at payapa ang buhay na iyong muling binuo mula sa abo. Isinara ko ang aking mga mata at ngumiti. Sa wakas, tapos na ang bagyo at ang bahaghari sa aking buhay ay hinding-hindi na maglalaho. 10 taon na ang mabilis na lumipas mula ng huling beses kong narinig
ang tunog ng mga rehas na bakal na nagsara sa aking nakaraan. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming tahanan, ang tanging tunog na bumabalot sa paligid ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang masayang tawanan ng aking dalawang teenager na sina Lucas at Luna sa ibaba ng hardin. Ang hangin ay amoy alat ng dagat at sariwang sampagwita, isang halimuyak na nagdadala ng kakaibang katahimikan sa aking kaluluwa. Ang Reyes Group of Companies ay hindi lamang muling nakabangon, ito na ngayon ang nangungunang kumpanya sa bansa na kilala sa pagiging makatao at matapat. Ang aking foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso ay nakapagpatayo na ng mga paaralan at pangkabuhayan sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit higit sa lahat ng tagumpay na ito, ang pinakamalaking gantimpala ko ay ang makitang lumaki ang aking mga anak na may pusong puno ng malasakit at dangal. Si Lucas ay nag-aaral na ngayon upang maging isang abogado ng mga mahihirap, habang si Luna ay isang mahusay na pianista na ang bawat nota ay nagdadala ng kagalingan sa mga may sakit. Minsan, sa mga gabing madilim, sumasagi pa rin sa aking isipan ang mga mukha ni na Javier at Corazon. Balita ko, pumanaw si Javier sa loob ng bilangguan 3 taon na ang nakakaraan. Mag-isa, walang pera, at walang kahit isang kamag-anak na kumuha sa kanyang labi. Si Corazon naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Patuloy na naghahanap ng mga diamanteng naging abo na sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi na ako nakakaramdam ng galit. Ang kanilang mga pangalan ay tila mga salitang nakasulat sa buhangin na tuluyan ng binura ng dambuhalang alon ng tadhana. Hindi ko kailangan ng isang lalaki upang maging buo. Hindi ko kailangan ng isang asawa upang maging reyna. Ang aking kaharian ay binuo ko gamit ang sarili kong pawis, luha, at ang matibay na pagmamahal para sa aking mga anak. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa akin kung gaano ako katatag. Dahan-dahan kong naramdaman ang pagyakap sa akin mula sa likuran. Sina Lucas at Luna, na ngayon ay mas matangkad na sa akin, ay sabay na humalik sa aking mga pisngi. "Mama, handa na po ang hapunan na niluto ni Manang Rosa," malambing na sabi ni Luna. Ang kanyang tinig ay tila musika sa aking pandinig. Sabi po niya, paborito niyo raw ang niluto niyang adobo ngayon. Napangiti ako at hinawakan ang kanilang mga kamay. Habang naglalakad kami papasok sa maliwanag at mainit naming tahanan, tumingala ako sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa abot-tanaw. Tapos na ang mahabang gabi, tapos na ang lahat ng bagyo. Ang natitira na lamang ay ang walang hanggang umaga ng aming bagong buhay. Sa wakas, ang babaeng itinapon sa ulan ay nahanap na ang kanyang sariling bahaghari. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ito maglalaho.